be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "Amen, I say to you, among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. Yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent are taking it by force. All the prophets and the law prophesied up for the time of John, and if you are willing to accept it, he is Elijah, the one who is to come. Whoever has ears ought to hear." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The kingdom of God suffers violence. The kingdom of heaven suffers violence. The seed of the kingdom is the church. The church is not the kingdom, because the kingdom is still to come. The church is the beginning of the kingdom of God on earth, because there is also a kingdom of God in heaven. On earth, the church, the Catholic Church, on which subsists the Church of Christ, is the seed of the kingdom. When we say seed, the seed of Nara is Nara, but not the Nara tree yet. But it's a seed, complete already there. The elements for Nara tree are already complete in the seed. Although the seed is not yet developed, it's not yet a tree, but all the power of the tree is already potentially inside the seed. That's why Jesus uses the image of a seed. The kingdom of God is like a seed, not the full tree, not the full fruits, but there's already a power. The Holy Spirit is there. The sacraments are there. The authority is there. It's already complete, but not yet actualized or developed. So we have in us as a church the power of the kingdom of God. What we need is to actualize it, to put it into action. We have already the love of God, and we have the power to love our neighbor. We have already faith in God, and we have the power to preach the truth because of this faith. God implanted in us the seed of hope when we were baptized, and therefore we are the most hopeful people in the world, that in spite of difficulties and death and suffering, our hope is still alive, because our hope rests not on people, nor on material things, but on the promises of the Lord. That's why we can thrive. We can grow as a church wherever we are planted. Kung sa diin ang simbahan, kag simbahan ni Kristo, bisan diin mo siya ibutang matubo gid, kay nga hindi siya dependent sa mga nutrients sagwa, kundi may power siya sa sulod. The power of truth, the power of justice, the power of love. So amo na ang simbahan. Ugaling ginsugpunan ni Jesus. Siling niya, "The kingdom of heaven suffers violence, and the violent are taking it by force." So kung ang simbahan, seed of the kingdom, hindi gobyerno ha. Ang gobyerno is not the seed of the kingdom. Ang Senado is not the seed of the kingdom. Ang Congress, hindi seed of the kingdom. Ang presidente, kagang cabinet, is not the seed of the kingdom. Wala gin-establish ni Jesus na sila human establishment ina. Tawo sinang nag-establish. Ang gin-establish ni Jesus, church. That's why hindi kita magpadala-dala. Abi mo, ang gin-establish ang Diyos.
Congress, no? Constitution, ina, tao, ina. Bisan presidente na, posisyon sang presidente is never established by God. It's a human institution. It's a good institution, of course. I do not say it's a bad institution because it's a human institution, no? Pero ang root sina is human. Pero ang church, ang root niya is Jesus Christ. That's why hambalya, rock foundation. The gates of hell shall not prevail against it. Kadamo sa eksperyensya sang simbahan nga mga persecutions. Kadamo eksperyensya ya sang ginpamatay mga martyrs. 3rd century, 2nd century, the budding of Christianity. May mga cruel emperor Nero, Vespasian, kag kung sino to nga mga emperors, ginapamatay ang mga early Christians. So that's why we have martyrs and confessors. Damo sang violence nga naeksperyensyahan ang simbahan. Hambal ni Kristo, the kingdom of heaven suffers violence. Of course, may mga moment nga nag-peak ang simbahan, siya nakaroon ang sa posisyon. Pero it's a dark age nga listen carefully sa aton doktrina para mahampanggin naton. Ang simbahan kag ang gobyerno dapat gid separado. Ang simbahan spiritual power, ang gobyerno temporal power. Ang purpose ng simbahan, spiritual life, primarily. Ang purpose ng gobyerno, temporal life, primarily. When we say temporal life, kabuhi naton sa kalibutan, material, education, health, infrastructure, peace and order, etc. Spiritual, moral life, values, principles sa aton kabuhi, sacraments, baptism, kagiban nga mga grasya spiritual. Separado gid dapat. Kay delikado kung mag-upod sila. Imagine na ninyo kung mag-upod ang duha ka puwersa. Pwede mag-upod sila, pero sa ibabaw ang simbahan, diktahan niya ang gobyerno. Kag naka-eksperyensya sila ang simbahan, and it's bad. Kay ang simbahan, i-absorb ang gobyerno, kag may posibilidad nga mag-abusar ang simbahan. Kay may power siya. Imbis nga spiritual lang, may military na siya, may priso na siya, may prisuhan na siya, may pulis na siya, may budget na siya nga trilyon-trilyon. O tanawa. Tanawa ninyo ang state nga ang gapangibabaw simbahan, tapos sa idalom niya, gobyerno. Tagaan ta kamo sa example, Islamic State. Hindi simbahan panawag nila, pero religious. Tanawa bala, kung religious ang sa ibabaw, gamiton ang armament sa idalom. Delikado. On the other hand, kung ang gobyerno, state sa ibabaw, kag ang simbahan sa idalom, wala sang ma-check sa gobyerno. Maabusar ang gobyerno, may tendency, mga authoritarian, bisan mag-abusar siya, bisan mag-immoral siya, bisan magmalain ng iya values, wala sang ma-check, wala sang ma-correct, wala sang konsyensya. That's why to keep freedom intact, kinahanglan nagabalanse ini. Hindi mag-abusar ang simbahan, hindi mag-abusar ang gobyerno, kaya naga-double check sila. Ina-check nilang isa kag isa. Kung mag-abusar ang gobyerno, gatudlo ang simbahan sang values. Kung mag-abusar ang simbahan, limitahan sang gobyerno. That's why ang freedom ara sa balanse sang powers between temporal and spiritual. May abusar. Kung isa lang ang power, absorb sang simbahan ng gobyerno, I tell you, may abuses gid. Absorb sang gobyerno ng simbahan, I tell you, may abusar gid. That's why it's good to maintain sining distinction sang duha.
para naga-check sila sa isa kag isa. Anong matabo sa isa ka nasyon kung i-put down ang simbahan? Kita ninyo may abuse. Pahipuson tanan nga pari, abusarat, hipuson tanan simbahan. Delikado. Ang future generation will suffer. That's why may line iyang simbahan nga iya. Kagang gobyerno may iyaman. Pero hindi sila gaaway, ga-complement. Kayang simbahan competent sa spiritual. Hindi mag-intra sa temporal, respetuhon niya kay may authority sa temporal. Ang intrahan sang simbahan diri, morals and faith, makorek siya. Oops, do may daya to how? Na. Pero hindi siya mag-intra nga diktahan. Amo ni number 1, amo ni himuon nyo sa negosyo nyo. Number 2, amo ni no. Hindi niya competence ang simbahan. Hindi niya competence. Hindi niya kabalo simbahan sina sa mga pamaagi dira. Pero competent ang simbahan sa pag-check sang justice, love, morality, love of the poor, mga principles nga ginatudlo sang iya faith. On the other hand, ng gobyerno, hindi mag-intra. Hindi ka mo mag-intra, di amon niya. Wala ka mo labot, dili ko may divorce kami, kag may abortion kami. Hindi na ya pwede. Kung namuhon mo na, i-absorb ang simbahan, diktahan mo, anong matabo sa aton morality? Enslaved kita. That's why wala sang freedom. Tanawan ninyong mga nasyon, religious, ginhimo nila ang gobyerno nga instrument, Islam. Religious na siya. Pero ginahimo ang state nga instrument. That's why guaya may expressions, some expressions of abuses. My goodness. On the other hand, kung simbahan, kag ang gobyerno sa idalom, tanawan ninyo, ang gobyerno sa ibabaw, simbahan sa ilalom, communism. Mano ka, bi? Bisan magsimba ka, tanan may tag ka, kag may ano ka, malisensya ka to, mag-appoint ka sang mga pari, kag ano, sila tanan ma-appoint, kinanglan maagi sa ila, tanawa. So wala sang freedom. That's why delikado. Kung magpasugot lang kita nga simbahan lang, ako yan di ko ya, gobyerno respetuhon. Kung mapasugot nga gobyerno lang, pero sa idalom, no? Tagaan mo gidiyaya sang otoridad ng simbahan sa iya area. Anong otoridad sang gobyerno parte sa spiritual? Anong otoridad sang gobyerno about forgiveness of sins? Wala. Hindi niya competence. Laging tagaan ng presidente magpatawad sala o magmisa. Laging tagaan ng kongreso magbunyag sang kabataan. Of course, may mga common activities, makakasal sila, makakasal man ang simbahan. Pero ila lang legal effects ang simbahan, sacramental, and so on and so forth. Ang point ko diri is, freedom of the people is ensured. Kung ang simbahan magpabilin sa iya competence, faith and morals, kag ang gobyerno magpabilin sa iya competence, temporal, each one open sa isa kag isa. Pangayuon sang simbahan ang support sang gobyerno sa temporal area. Pangayuon sang gobyerno ang support sang religion sa faith and morals area. And then ang tao magalambo, body and soul. Ugaling, kung ang gobyerno may mga corruption, kontra nilang mag-remind sa ila. Hindi ka mo di mag-intra para kapag gusto. Kung amo ina, madula ang freedom. You see? So amo ni, that's why nagasuffer ang simbahan sang violence. Kaya sila military. Wala siya pulis. Wala siya pusas. Wala siya pusil. Wala siya prisuhan. Wala siya. Kaya itiya sa langit, patoy impyerno, patoy ang prisuhan sang simbahan. Diri. That's why dapat na nag-complement kag nagarespetuhay sa isa kag isa. For the sake of the people. Because it's healthy and beneficial for the people nga ang simbahan mag-remain sa iya area of competence, helping people spiritually, sacramentally, morally. Kag ang gobyerno will help people temporal, but with morals and legitimate. Hindi abuse man.
So, amo ini hinigugma kong kauturan, pangamuyoon naton sa aton kabuhi, kay mga issues ini nga dapat klaruhon. Kay ginangot ko ni sa gospel, the kingdom of God will suffer violence. And expect may violence. Lastly, ang violence sagwa sang simbahan will not destroy her. It will strengthen her. Ang problema, ang sa sulod, sa mga pari, mga sala namon, amon ang gawikan sa simbahan. Pero ang attack sagwa, basahan yung history. The more nga gina-attack ang simbahan, the more nga nagaklarong yung identity, kagaya mission, external attack. Kita nyo, baskog ang simbahan, sang gina-persecute siya. Kay gaklaro ang identity, kagaya values. Kag hindi lang klaro, ginaayag ang mga upa nga katoliko, palalagyo na upana, ang gapabilin iyaya sa faith, amo nang matinggas. That's why strong siya. Kaya ang nabilin sa sulod sang sako, tinggas. Hindi tunga upa, tunga tinggas. That's why kung may persecution, ang identity, ang iya faith, ang iya loyalty, ginatestingan. Kag nagapabilin, ganyang loyal. Kag the more nga nagapabilin ng loyal, jutay sila, pero very strong. On the other hand, ang nagapawikan sa simbahan katoliko, ang sa sulod, ining mga skandal ng manamon nga mga pari, sorry ha, ining amon mga bad nga mga ano, ining amon hindi klaro nga mga identity sa amon pagkapari, amon ang nagawikan, ang sa sulod. That's why pray kita nga wala sang persecution, sagwa, kag marginalization. Pero more than this, pray nga mangin solid ang inyong leaders. Solid ang pari sa faith and doctrine. Ang leaders naton solid sa ila faith. Kita nga katoliko, solid sa aton morality. Kay kung solid kita sa morality, bisan ano pa nga bagyo, tindog kita. Pero kung may anay sa sulod, na weaken kita sa aton immorality and justice and division and bad example, kag ano dira, demoralization, jutay lang nga problema, ma-external, tumbalay ng simbahan, wala na. Pero kung strong sa sulod, in prayer and in faith, bisa na pa na nga persecution sagwa, matindogin ng simbahan. That's why ang technique, ang method ni Jesus, strengthen the people, let them pray, give them the grace, make available the sacraments, teach them about love and forgiveness. Teach them, let them celebrate the liturgy as a group para ma-strengthen sila. Kay once nga strengthen sila, bisan ano pa nga mga threats and persecutions, makatindog ang simbahan. That's why si Satanas, daw wala persecution sa simbahan, nga damo nga persecution, pero tanawa ko ng method ya. Pagwaon niya mga pari, tentaron niya, paawayon niya ang mga pastoral council, paawayon niya ang laiko kag pari, ang mga madre kung ano dira, sa sulod mismo, ginalabugay. Kay once nga mawikan ang pamilya, ang mag-ululutod, mag-ilinaway, may problema sa tumbalay sila. Pero kung solid sila, bisan ano pa nga threat sa isa ka desisyon, isa ka pagbinuligay, isa ka strength sang pamilya. That's why ang simbahan katoliko, kinanglan mangin strong kita in faith and devotion and love of God. Inevitable ang mga persecutions ang bali Christ. But stand up erect ang bali and believe in God, persevere, and love one another. Amen. Almighty Father, give us the joy of your love to prepare the way for Christ our Lord. Help us to serve you and one another. This we ask through Christ our Lord. Amen.